Tips, paano paganahin yung receiver. Ayan, kapag dumating yung binili ng USB, tapos may kasamang instruction, huwag niyo munang isasaksak sa computer niyo. Ang unang gagawin niyo, babasahin niyo yan. Ay, nakasulat naman, search. Ayan, control panel. Halimbawa, nandito kayo sa search. Hanapin niyo yung search ng computer niyo o laptop. Tapos search, control panel. Ayan, halimbawa, kapag ganun, lumabas na. Ayan, punta kayo sa control panel niyo. Ayan, minsan sigurado nakaganito yung sa inyo, nakakategory, yan. Small nyo, small icon, yan. Hanapin nyo yung programs and features, ayan. Pag nandyan na kayo, titingnan nyo yung mga antivirus na nakalista. Ito, nakalista naman dyan yung mga alisin. Kung may iba pa at wala sa listahan, alisin nyo muna. Ayan, limbawa, ito antivirus to, limbawa ito. Ayan. Pag pinindot nyo yan, may lalabas na uninstall, ayan, i-uninstall nyo. Para kasi, ano yan, yung receiver natin na pang printer ay minsan nadidetect ng antivirus natin na threat. Akala niya virus, kaya binablock nila. Ngayon kapag kasi sinalpak niyo na sinaksak niyo yung USB, tapos may naburang files, may indication na hindi gumana yung ating receiver. Kaya yung kailangan sundan niyo yung instruction talaga. Burahin niyo yung mga antivirus dito kasi may built-in naman tayong antivirus. Andito, ito yung pinapa-off ko, nakalagay din dito. Ayan, susunod pupunta tayo sa Windows Security. Ayan, napakadali lang. Halimbawa, close nyo na yan, nabura nyo na yung mga antivirus dyan, close nito, tapos punta kayo ulit sa search, ilagay nyo ito yung Windows Security. Windows Security. Ngayon pag lumabas to, ito yung pinaka built-in ng ating Windows na antivirus. Ayan, virus threat protection. Pag nandito na kayo, ito lalabas to. Ayan, ayan yung na turn off and off. Ay na on at na off. Halimbawa naman, yung iba kasi hindi daw to na off. Ibig sabihin po, nakalock po yan. Gumamit kayo ng ibang laptop or computer. Ito na, ayan, na off. Ayan, ayan, papakita ko sa inyo paano. Ayan, ayan, na off siya. Ngayon pagkatapos nyo naman mag-reset, i-on nyo rin ito, tapos kailangan alisin nyo na yung USB nyo, itago nyo na para may backup kayo. Kaya yung ganun lang, ganun lang pagganahin yung receiver. Halimbawa, dito punta kayo sa receiver. Ayan. Ayan, 5290. Ayan, no. O, andito yung hindi nabubura. Ayan, pag niran natin yan, magra-run na siya. Ayan. Halimbawa, tingnan nyo pagka naka-on to. Halimbawa, naka-on. Naka-on yan. Ayan, hindi na to magra-run. Ayan. Ayan, no. Yan yung lalabas. Kahit yung WinRAR, halimbawa yung WinRAR dito, pag niran nyo yan, yan, hindi na to nagra-run. Ayan, kaya yun, sana i-off nyo muna bago kayo mag-reset. Ayan, tips number 2, paano naman malaman kung naka-install yung printer or paano ma-check yung status. Ayun, ang unang gagawin nyo, kailangan mag-download muna kayo sa Google ng driver ng printer nyo para makapag-install kayo. Yung mga free lang, mag-download na rin kayo ng WinRAR, yung free lang din. Kung may bayad, ignore nyo lang. Halimbawa naman, para pumunta tayo dun sa yung sinasabi ko lagi, bago mag-reset, alisin yung pending. Kasi bago kayo mag-reset, nagpa-print kayo eh. Tapos nag-error, nag-blinking, naiwan yun yung unfinished printing nyo, yung piniprint nyo. Nasa QOC what printing nandun yun. I-remove yun, i-delete bago mag-reset. Andito tayo ulit sa search. Lagyan nyo lang to ng kahit halimbawa, printers and scanner, printer. Ayan, pag lumabas yan, ito siya. Ayan, ito yung sinasabi ko lagi, na dito nakikita kung may pending. Ayan, open queue. Ayan, wala namang pending. Ito, halimbawa marami kayong printer na naka-install. Bago kayo mag-reset, ayan remove device, yung mga iba, para maiwan lang yung mismong printer nyo. Para hindi malito si resetter kung ano yung i-reset niya. Kasi diba sa resetter, ilalagay nyo dun sa auto selection, yung model ng printer na i-reset. Halimbawa, na-delete yung iba, na-remove yun na yung iba, ito lang natira. Dito naman malalaman kung naka-install yung printer nyo at saka yung, yung status. Ayan, kung makikita nyo, ayan, printing preferences, titingnan nyo, maintenance, o nakita nyo may maintenance, ibig sabihin naka-install yung printer ko. Ito yung status monitor, dito natin nakikita kung ano yung mga error, service required, yung mga ibang error na sinasabi ko,
paper jam, yan dito. Pero kapag service required, receipt yun. O, ayan, di ba? Maganda kasi naka-install yung printer kasi mayroon din po kayong head cleaning, ayan, nozzle check. Malalaman yung mga, halimbawa, pangit yung printout, pwede kayo mag-cleaning dito. Kaya mahalaga, naka-connect yung printer nyo. Pangalawa, kaya natin inaalis, kailangan naka-install siya at kaya natin inaalis kung may pending para maiwasan natin yung na lumalabas lagi sa mga printer natin na communication error, not responding yung lalabas, naghahang yung receiver. Kasi ibig sabihin kasi nun, may pending, nag-reset kayo. Pangatlo, hindi naka-install yung printer nyo. Minsan naman, maluwag yung USB cable, yun yung mga problem kaya nagkakaroon ng error. Minsan naman, communication error, tapos blinking lang. Minsan yun, ginagamit kasi yan pang print, naka wifi or cellphone. Kaya ngayon, pagka nagre-reset, nahihirapan kasi hindi naka-install. Pangalawa, magkakaroon yan ng error na kailangan i-program para ma-detect ng computer nyo. Kung mapapansin nyo, hindi na-detect yung printer nyo kahit mag-install kayo kasi parang nasira na yung pinaka software niya. Kaya kailangan nating i-program yan para ma-detect ulit ng computer para makapag-reset kayo. Marami tayong video diyan na yun, nagre-reset sila, hindi nila ma-reset blinking kasi hindi na-detect ng computer. Kaya yun nga, dapat halimbawa ginagamit niyo yung mga printer nyo, lalo na mga 3250, 5290, may mga cellphone print yan Kailangan, kung ako lang sa inyo, gamitin nyo yan, naka USB cable na lang, mga connect nyo sa laptop, computer, para once na magpa-reset na yan, hindi na kayo mahirapan mag-reset niyan. Tips number 3 sa mga receiver. Yun, ang ginagawa kasi ng iba, sinasaksak agad yung USB sa computer o laptop na hindi pa sinusunod yung instruction. Kaya ang nangyayari, nabubura yung files, nakukorrupt, nadidelete. Kaya hindi na gumagana. Kaya ito, sasample lang ko kayo. Halimbawa ito, yan, receiver tayo. Wait lang, isa yung eksakto natin. 5290 kadalasan. Excited po sila bigla po silang sinasaksak agad. Hindi mo na binabasa instruction. Lahat po ng binibili or mga bagay online, may instruction kailangan sundin. Kasi alam natin paano paganahin Ito po, halimbawa binubuksan na nila ito. Tingnan niyo po, nawala na yung ICSI, WinRAR. Ngayon, yung iba, ito yung ino-on. Ayan. Ayan, halimbawa, ino-on, tapos ito yung ICSI na nawala. Yan yung nabubura pag naka-on yung antivirus natin. Click natin. Yan, error agad. O, kita nyo? Ito, error agad. Kasi wala po yung ICSI files yung mismong receiver. Kasi ito ang ino-on nila. Hindi ka naman dito on Nakalagay naman sa instruction natin. Pag wala yung ICSI, yung isa, extract ito, right click natin, extract here para lumabas. Pero hindi muna natin extract kasi ang naka-on pa yung antivirus ko, kaya kita nyo hindi gumagana or nabura yung isang files kaya wala na. Ito yung iba kasi dito ino-open, dino-double click tapos ito yung niraran. Hindi po ito, in-extract po ito, backup, nakalagay dyan sa instruction. Ngayon, para pwede ko nang extract to, i-off na muna natin yung antivirus or kaya sa control panel, alisin niyo yung mga ibang antivirus doon, uninstall nyo bago nyo ma-off yung sa Windows Security. Kaya pupunta tayo sa search, titingnan natin yung antivirus ko. Yan, kahit Windows Security lang. Yan, yun na. Ayan, naka-on. Yan, ito yung built-in natin na hindi nabubura, hindi na uninstall. Pero minsan kasi hindi lumalabas to kasi may iba tayong antivirus nasa control panel, alisin nyo. Nasa control panel natin, uninstallin nyo. Ngayon try natin i-off ko to. Ayan, off. Ayan, na-off na. Di balik na tayo rito. Ayan. Yung iba, hindi ka po papasok dito, kailangan yung i-extract yan. Kung iba yung Windows nyo, basta kailangan extract with WinRAR. Kailangan yung WinRAR ang mag-i-extract. Here, hindi extract files. Yan, here lang. Yan. Kung makikita nyo, lalabas dito yung exe files. So, ayan nakita nyo. Ayan, pag niran natin yan, kung bago kayo bumili, hingi ng password yan. Ayun naman yung password. Ayan, copy-paste nyo lang. Ito, lumabas na yung natin. Diba? Ganun lang. Tapos piliin nyo yung 3210, 5290. Dito naman nagkakatalo. Yung iba wala daw dito. Ito lang. Ibig sabihin kasi hindi naka-install yung printer nyo.
mag-install kayo. Nasa tip number 2. Ayan, mag-install kayo para lumabas dito. Kasi kapag hindi nyo nalagyan ng model dito na halimbawa 5290 series, 3250 series, lalabas lang pag nag-reset kayo, communication error ang lalabas. Kasi hindi naka-install hindi nadidetect ng resetter kung ano yung i-reset nyo. O, di ba maliwanag po ito. Ayan hindi po kayo dito papasok. Ayan, ini-extract po yan, backup po yan, nakalagay sa instruction. Tingnan nyo kahit nakalabas na doon ito, kahit nakalabas na dito, ito isa, ayan kahit nakalabas yan dyan, kapag pumasok kayo sa WinRAR at ni-run nyo, hindi pa rin ito gagana. Kasi ini-extract lang yan. Kailangan lumabas, ini-extract to ito. Yan. Ayun, may backup pa to nasa labas. Yan, tingnan na natin. Ito, yan, pwede naman ito. Kung halimbawa, basta bago niyo i-open yung resetter, naka-off na lahat yung antivirus at naka-uninstall kung meron sa control panel para walang mabura sa files. Napakalinaw ng po mga kadidya. Tapos ito, halimbawa, ito yung backup, pwede niyo i-run yan. Ayan, hindi nyo na kailangan to extract. Basta may WinRAR kayo, ma-open nyo yan. Ayan siya run natin. Ayan, nagra-run na siya. Ayan diba? Pa-backup natin to na hindi na kailangan extract para maiwasan natin may mabura. Diba? Yan lang mga ka-DJR. Ayan ganyan lang. Ngayon, halimbawa, pagka nakapag-reset kayo, okay na, alisin nyo yung USB nyo, tapos on nyo naman yung antivirus nyo para naman halimbawa mayroon kayong guard. Ngayon hayaan nyo na minsan magkukusang mag-search, mag-cleaning to, may lalabas na mga kunwari virus. Okay lang yun, nililinis na yun. Kasi yung resetter natin, threat dito sa antivirus, akala kasi nila virus yung USB resetter. Pang-printer lang po yan. Isipin nyo na lang, kahit nga Microsoft Office, kailangan natin i-off to. Office na yun kasi nga akala nung antivirus, virus yun. Kasi gusto ng mga Windows natin, ang ini-install sa mga laptop natin at computer, original. Alam niyo naman magkano original. Diba? Kaya yun maraming salamat. Sana nakatulong. Huwag pong kalimutan i-like, i-share yung ating video. Mag-subscribe na rin po.